Si Nobunaga nga bang magpapahirap kay Hisoka among all the other spider members na umahanteng sa kanya ngayon? Ang pinaka-importante at ang pinaka-delikadong bagay kapag nakatapat ni Hisoka si Nobunaga is that among all the other troop members, si Nobunaga ang nagsa-specialize sa pakikipaglaban ng one-on-one, ng 1v1. Unlike the other spider members na mayroong kani-kanilang mga specialties tulad ni Machi na kayang tulungan silang mag-heal gamit ang kanyang mga sinulit, tulad ni Franklin na kayang mag-wipe out ng napakaraming batalyon ng napakaraming army gamit lamang ang kanyang mga baril na nagsasprout mula sa kanyang mga daliri. Pero pagdating kay Nobunaga, specialty niyang 1v1. Pero napaka-misteryoso ng karakter nitong si Nobunaga. Although palagi din siyang nafe-feature kapag ipinapakita ang spiders, ang Gene Ryodan, napakalaking misteryo kung ano talaga ang kanyang Nen type at kung ano ang kanyang Nen abilities. Palagi lamang nating nakikitang gamitin ni Nobunaga ang kanyang katana, pero never pa natin siyang nakitang gumamit ng kahit na anong unusual ability, kahit na anong Nen ability, kaya hindi natin alam kung ano talaga ang natatago niyang alas. Kaya pag nangyari ang match-up sa gitna ni Nobunaga at nitong si Hisoka, magiging isang napakalaking factor talaga ang element of surprise. Dahil kahit napasok na infiltrate na nitong si Hisoka ang Gene Ryodan pansamantala, mataas ang tsansa na hindi din naman niya alam kung ano talaga ang Nen ability nitong si Nobunaga dahil hindi niya pa naman yun ginagamit. Hindi pa siya napupunta sa point, hindi pa siya nako-corner na kinakailangan niyang i-reveal kung ano talaga ang kanyang kakayahan. Pero what if ginagamit niya na talaga to all along at hindi lamang natin napapansin at hindi natin nasisilip? And not to mention, napaka-unpredictable nitong si Nobunaga. Oo, gumagamit lamang siya ng isang weapon, ng katana, pero hindi mo alam kung paano niya yung gagamitin at kung paano kanya aatakihin gamit ang sandatang yun. Tulad na lamang ng kung paano niya tinangkang patayin ng isa sa mga membro ng Healy family gamit ang kanyang flying katana. Nagawa niya itong posible gamit ang chains, ang kadena na nakakabit sa dulo ng kanyang katana. Sa pamamagitan nito, kahit na malayo ang range ng kanyang target, nagagawa niya yung tamaan. Pero ano nga ba ang Nen ability type nitong si Nobunaga? Most likely enhancer ang iniisip nyo dahil base sa mga nakikita natin na detalye niya sa pakikipaglaban, sa weapon na katana at maging sa data books na ipinapakita ni Togashi sa mga bonus pages, para bang may isip talaga natin na isang enhancer itong si Nobunaga. Pero may maliit na hint dito na hindi napansin ng karamihan dahil nakafocus nga lang tayo sa iba pang mga membro ng Spiders at base sa ranking na ginawa ni Togashi, hindi ito nagmamatch. Way back in the earlier release ng mga chapters ay may in-release na isang bonus page itong si Togashi na nagpapakita ng kanilang ranking in terms of strength, na kung saan makikita nyo na top 9 dito si Nobunaga. Kung talagang isang enhancer siya, bakit siya mapupunta sa ganito kalayong parte ng ranking? Ngayon, para maging malinaw, hindi naman ito nangangahulugan na kung nasa dulo ka mahina ka na. Dahil as you can see naman, maging ang kanilang leader na si Chrollo Loselfer ay nasa gitna lamang. Considering na napakadaya nga ng kanyang ability at isa pa siyang specialist, pero hindi siya nasa mataas na parte ng ranking. Instead, itong si Uvogin pa ang nasa top 1 na nagpapakita lamang talaga guys na itong ranking na ito ay binase in terms of strength. Dahil ang ranking na ito lang naman ay ginawa ni Togashi bilang isang trivia ng mangyari ang arm wrestling competition, na kung babalikan natin sa animated part ng series, nagsimula talaga ang kompetisyon na yon sa gitna nitong si Shizuku at nitong si Gon. Although napakasimple, pero isang napakalaking piyesa nito na magagamit natin para i-determine kung ano talaga ang ability ni Nobunaga at kung gaano siya kalakas. Kung pagbabasehan natin ang ranking na ito, lahat ng nasa upper part ay mga enhancer or at least related sa pagiging isang enhancer ang kanilang Nen type. While ang mga nasa baba naman, ang mga nasa lower part or nasa lower half ay malayo sa pagiging isang enhancer ang mga ability. Tulad na lamang ng pinakamalayo sa kanila, ang number 11 na itong si Cortopi, na obviously napaka self-explanatory na nun dahil alam naman natin na non-combatant si Cortopi. Now, as you can see, dahil makikita naman natin na maging si Chrollo nga ay nasa gitna na hindi isang enhancer at alam naman natin na hindi din ganun kalakas in terms of strength, mas malakas pa siya dito kay Nobunaga. Kaya napaka-simple at napaka-common sense na isipin na hindi talaga enhancer si Nobunaga. Sadyang inaakala lang ng napakaraming mga Hunter x Hunter fans na isang enhancer si Nobunaga nang dahil lang nga sa akala nila ine-enhance ni Nobunaga ang kanyang katana kaya nagiging napakalakas nito. Kaya kaya nitong i-one hit maging ang pinakamatitigas, pinaka mga durable na mga target.
Pero kung iisipin, napakarami ng mga nen users sa kwento ang gumagamit ng object or kahit na anong weapon ay mga manipulator or conjurer. Ang isa sa pinaka-basic at pinaka-widely known na atake and technique na ginagamit ni Nobunaga ay ang kanyang AI slash. Ang kahit na sinong pumasok sa loob ng kanyang N ay maka-cut down. Kayang-kaya niya yung i-cut down at never pa tayong nakakita ng kahit na sinong karakter sa Hunter x Hunter na pumasok ng N ni Nobunaga na binigyan niya na ng warning na nakasurvive matapos tamaan ng slash niya. And with that being mentioned, hindi din naman nawawala. Hindi nakakalimutan itong si Nobunaga na magbigay ng warning sa kahit na sino bago niya ito patayin, bago ito pumasok sa kanyang N at bago niya ito hiwain. Now since hindi pa nga nako-confirm sa kwento or maging ng author na si Togashi kung enhancer nga ba si Nobunaga and ginamit naman natin ang ranking na ibinigay ni Nobunaga base sa kanilang strength na hindi nga siya talaga isang enhancer, tulad ng iba pang mga gumagamit ng weapon, ng mga object, ng mga sandata na mga gumagamit din ng Nen, maaring maalin na lamang siya sa conjurer or manipulator type. But I think isang manipulator itong si Nobunaga. Bakit? I believe na sa pamamagitan ng pagmanipulate niya ng kanyang sariling katawan, binibigyan niya ito ng order na patayin, hiwain ng kahit na sino na papasok sa loob ng range ng kanyang N, parang ang autopilot lang na ginagamit ni Shalnark. Pero mas deadly syempre dahil kaya niyang i-one-tap ang mga kalaban at hindi tulad ditong si Shalnark, kailangan niya pa ng preparation at magamit ang mga remote at ang ginagamit niyang needle para ma-activate ang autopilot niya. Pwedeng gamitin ni Nobunaga ang atake niyang yun instantly. At dahil alam naman natin ang Nen ay fair for all na hindi pwedeng puro lakas ka lang at wala ka namang ibinibigay na kapalit in exchange, pwedeng ang kondisyon naman para magamit niya ang atake yun is that kailangan niyang magbigay ng warning. Dahil tulad ng binanggit natin kanina, at sa lahat naman ng pagkakataon na ginamit ni Nobunaga ang kanyang AI slash na yun, hindi talaga siya nawawala ng warning. At least 1 or 2 warning, palagi siyang nagbibigay ng warning sa mga target niya. Maaring kasama din sa mga kondisyon na ito na palaging dapat e-enter muna siya ng kanyang stance at palaging dapat nasa loob muna ng kaloban ang kanyang katana. Meron lamang isang pagkakataon na hindi na bumanggit ng warning itong si Nobunaga at ginawa niya ang pagpatay na yon, ang ataking yon gamit ang kanyang katana para patayin ang isa sa mga miyembro na naman ng Hailey family na si Looney. However, we can clearly see naman na hindi naman siya pumasok ng stance and basta-basta na lang niya tinusok ang ulo nitong si Looney casually nang walang kahirap-hirap. Meaning naging pabaya lang din talaga si Looney at binasican lang siya nitong si Nobunaga na hindi naman surprising dahil hindi naman talaga sila trained for battle dahil biglaan na nga lang silang naka-acquire ng kani-kanilang mga Nen abilities nang dahil sa tulong ng contagion ni Morena. As for Hisoka naman, I think hindi ko na kailangan i-explain kung gaano siya kalakas, kung anong mga potential niya at kung ano-ano ang mga kaya niyang gawin after niyang ma-acquire ang post-mortem Nen. Dahil in-explain naman natin ito sa previous matchups na nabanggit natin sa channel. Kung mangyayari ang laban sa gitna ng dalawang ito, I think medyo lugi si Hisoka. Oo, malakas na siya in terms of strength, pero paano niya lalapitan si Nobunaga? Alam natin na wala pang kahit na sino sa loob ng verse ang nakalapit kay Nobunaga kapag pumasok na siya ng kanyang AI stance. Pwede siya magtapo ng projectiles, ng mga barahat ng kung ano-ano pa, pero hihiwain lang yon ng napakadali ni Nobunaga. Walang kahirap-hirap. Magiging useless lamang yun unless gagawa siya ng isang napakalupit na counter-attack na hindi mapapansin at hindi aasahan ni Nobunaga. But at the very same time din naman, hindi gumagalaw si Nobunaga kapag nakapasok na siya ng stance na yun. Kaya kung hindi naman siya lalapitan ni Hisoka, paano sila makikipaglaban sa isa't isa? Especially ngayong si Nobunaga nga ang init na init dito kay Hisoka tulad ng ibang mga Spider members, paano kung paglaruan siya nitong si Hisoka at antayin na siya mismong sumugod? But tulad ng same argument na binabanggit natin sa kahit na sinong pwedeng maka-match up nitong si Hisoka, hindi na niya hahayaan na ang spiders ang magdikta ng laban. Mataas ang tsansa na sa pamamagitan ng galawan at ng tactics ni Hisoka ay hindi niya basta-basta hahayaan na ma-utilize ni Nobunaga ang kanyang ability. Pero at the very same time, si Nobunaga ang pinag-uusapan natin dito. Wala siyang hesitation gumalaw. Kung gusto niyang pumatay, papatayin niyo ng walang kahirap-hirap. Alam din natin kung gaano siya katalino, kung paano niya na-overcome ang bawat trap na inilalatag ng Hailey at kung paano niya naka-counter ang bawat kalaban na nakakaharap niya. Now also, this is one of the questions din, sino nga bang mas mabilis sa kanilang dalawa? Isang tanong na di natin basta-basta masasagot dahil alam naman natin kung gaano kabilis si Nobunaga.
Isang kisap mata, kaya niya nang pumatay ng kalaban. Habang si Hisoka naman nag-undergo na ng post-mortem nen, stronger than ever at nasa peak form siya ngayon. To the point na nagagawa niyang i-perception blitz itong si Shalnark. Napatay niya ang dalawa sa mga troop members nang hindi man lamang binibigyan ng pagkakataon na makareact. Now given all of this information, ang magiging pinakamalaking factor talaga sa mangyayaring laban na ito, sa matchup na ito ni Nobunaga at nitong si Hisoka ay ang preparation. Sino nga bang makakapag-prepare sa dalawang ito? Si Nobunaga ba o itong si Hisoka? Pangalawa, ang battlefield. Kung ang battlefield ba ayon dito kay Nobunaga na walang kahit na anong nakaharang, walang kahit na anong magiging distraction sa kanyang mga slash, o magiging pabor ba ito para kay Hisoka? Isang tricky na battlefield na magagamit niya para paglaruan at para taguan at iwasan ang mga ataking gagawin ni Nobunaga. Pangatlo, ang external forces. Kung magiging 1v1 ba ito o magkakaroon ng katulong si Nobunaga para patayin at huntingin itong si Hisoka. Dahil alam naman natin na as of now sa latest chapter, kasama nitong si Nobunaga si Phaeton at si Finks. And last but not the least, ang element of surprise. Dahil alam naman natin na parehong napakalital ng dalawang ito. Kung itong si Nobunaga kayang pumatay ng isang slash lang, itong si Hisoka kayang-kaya din niyang pumatay ng isang iglap lang. Tulad ng nangyari kay Shalnark. Pero kung kayo guys ang tatanungin, sino sa tingin nyong mananalo sa dalawang ito? Honestly, I think si Hisoka pa rin, pero surely magkakaroon ng twist or kahit papano makakapag-iwan ng significant na injury, ng vital na damage itong si Nobunaga kontra kay Hisoka. Dahil at the end of the day, ang pinaka-final at ang main event na matchup ni Hisoka ay ang laban niya kay Chrollo after makuha ni Chrollo ang tatlong sacred treasures. Ngayon, kung interesado ka sa pwedeng maging outcome ng laban, kung paano ang magiging takbo ng 1v1 ng rematch nitong si Chrollo Lucifer at ni Hisoka Moro na nasa post-mortem version niya, we already have a video for that at ilalagay ko na yon sa pagtatapos ng video na ito para hindi ka na mahirapang hanapin. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na kayo sa iba pang mga platforms na yon para hindi ka mawali sa bawat updates natin sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga Hunter x Hunter supporters na ito from the previous Hunter x Hunter video natin sa channel. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.